Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa buhay natin. Nandito tayo ngayon. Tayo po'y tinawag ng Diyos sa maraming dahilan. Amen po. Salamat sa mga bisitang dumating ngayon. Mabuti po ang Diyos sa inyong mga buhay. Ang sabi po dito sa ikalawang Timoteo, share ko po sa inyo, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, 2 verse 3 hanggang 4, ang sabi po niya, ito po yung paulit-ulit kong binabanggit sa aking pagsasalita dito sa harapan sa biyaya ng Diyos na tayo po lahat ay makikinig at sasamahan po natin ang malawak na pangunawa. Amen po? Amen. Para yung ating napakinggan, hindi po siya nababaliwala. Ang sabi po niya sa unang Timoteo 2 verse 3 to 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang Diyos po pala ay tagapagligtas. Iyon po kung bakit kayo narito ngayon. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan nito. Ito pong Bibliang ito ay hindi po ito aklat na basta na lang po isang tabi. Ito po yung Biblia na nagbibigay ng katuruan. Ito po yung katotohanan sa buhay ng bawat isa. Sino ang nagmahal sa salita ng Diyos? Makikilala mo ng lubusan ng Diyos. Amen po? Sino man ang nagmahal sa salita ng Diyos? Dahil ang plano ng Diyos ang lahat ay maligtas at makaalam ng kanyang salita. Narito ka ngayon para umalam. Amen po? Amen. Sumapalad ang mga taong nakikinig at nagsasaliksik ng kanyang salita kasi dito manggagaling, dito magmumula ang iyong pananampalataya. Bago po ako dumako sa aking topic, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa pagkakataon na ang sabi ng ating pastor kanina, ano man yung bagay na mayroon ka, iiwanan mo sa labas at papasok ang walang dala maliban sa puso mo na naharap sa Diyos. Amen. Amen po. Hindi lang katanyagan, katalinuhan ang mayroon ka. Pwedeng mga problema at pagsubok na ibinubuko sa buhay mo. Tama po ba? May mga sakit sa kaluluwa ang taong naghahanap sa Diyos. Hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka, dahil marami kang tinatangkilik sa buhay. Pwede rin naman ang kahinaan mo ang mayroon ka. Naiwanan mo sa labas, pagpasok mo sa Diyos, dala mo lang yung puso mo, nakaharap ka malinis sa Diyos. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nataklasan ko yung kanyang salita. Ito'y nagdala sa atin sa lugar na ito. Gusto ko i-share sa inyo yung nanisimula ako sa church. Ang pananampalataya, isa pong laban yan. Ako nagsisimula sa church, hindi pa ito Jesus is my life. Halos lang kung nakasama ko sa church, ginagano na. Pero alam ko sa puso ko na mayroong Diyos. Huwag kayong tumingin sa kaliwat kanan, sa harap, sa likod, sa inyong paligid. Tingnan nyo yung Diyos na nagsasalita sa inyong paligid. At walang pwedeng makasira sa inyong paniniwala sa Diyos. Ano man yung narinig mo, nakita mo, kasiraan mo. Alam ng Diyos kung paano kukumpulihin yung buhay mo. Amen po? Ini-encourage ko po kayo na ang lahat ng mga tao, lahat sa atin, may mga pagkukulang, may mga kahinaan, pero hindi siya magiging dahilan para mawala ka sa Diyos. Kung interesado ka sa Diyos, wala kang titingnan na kahit ano, wala kang narinig, wala kang nakita, wala kang naramdamang sakit. Lahat sa iyo magiging normal sa paningin ng Diyos. Amen. Kung gusto mong lumago at pumuntan sa Panginoon. Amen. Yun lang po yung sakrito ng buhay ko. Kasi kung hindi ako nagmahal sa Diyos, hindi ko nakilala ang Diyos sa Biblia, malamang hindi ko nakita ngayon sa harapan ito. Salamat sa Panginoon. Mayroong pastor na matyagang nagtuturo. Kaya kung minsan masakit ang aral, halos malaglag ka sa upuan. Kasi ano yung nasabi nun, hindi naman niya ako kilala. Ang Diyos ang nagsasabi nun sa kanya. Amen. Para maunawaan mo na ikaw yun. Amen po? Amen. Salamat sa mabuting Diyos.
Tayo po lumako sa ating pag-aaral, magpagbukas po kayo sa akin. Sa Marcos po na tayo magsimula. Marcos 14 verse 13 hanggang sa bababa po. Ang magiging aral natin ngayon ay patungkol sa magsasaka at mangingisda. Hello. Magsasaka at mangingisda. Ito yung magiging topic natin ngayon. Kasi sinasabi po sa inyo ng Diyos na tayo po ay matikinig at uunawa sa kanyang mga mensahe. Ito po ay hindi direktang sinasabi ng Diyos yung kahulugan ng kanyang mensahe. Ito ay pinapadaan niya sa talinghaga. Kasi ang salita ng Diyos po ay matalinghaga. Ang sabi po na rito, 13. Pagkatapos kinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Papaano ninyo mauunawaan ang iba pang talinghaga? Ito ang hulugan ng talinghaga. Ang binhing nakakasik ay ang salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, may manghahasik at may hinahasik. Amen po. Ang salita ng Diyos bago makarating sa tao ay may naghahatid sa inyo. Amen po? Amen. At kung sa literal na paghahasik, mayroong magsasaka at mayroong binhi. Ang tingnan natin kung si Jesus ay magsasaka, yung kanyang salita ang binhi. Tama po. Kasi mayroong magsasaka at mayroong inihahasik. Si Jesus ang magsasaka at ang kanyang salita ay ang binhi. Napakahalaga po nung magsasaka. Kasi kung ang magsasaka ka hindi ka marunong sa iyong pagtanim, nasasayang yung mga binhi ay yung inihahasik. Tama po ba? Ganun din sa mga tag-Jesus is my life. Wala, lumabas tayo sa ibang iglesia. Dito sa Jesus is my life. Kung ikaw ay isang magsasaka ng Diyos, sisiguraduhin mo na yung bawat binhing inihahasik mo, mauunawaan o tutubo doon sa taong pinagtamunan mo. Hindi ba? Kuha niyo po ako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ako po hindi nagagalit pag ako'y nangangaral, nagsasalita. Hindi po ako nagagalit. Tikas po sa akin ang ganun yung aking boses. Kaya, paumanhin sa inyo kung sa tingin nyo, ang taray naman ang nasa harap. Parang ang salbahay. Hindi po totoo yun. Alam po ng Diyos yun. Ganito lang po ako kung magsalita. Pero hindi ibig sabihin ako'y nagagalit o ano pa man. Amen po? Sana po maunawaan niyo yung ako po. At ang sabi po niya rito, ang binhirang na inihahasik ay ang salita ng Diyos. Sabi po sa 15, at ang mga binhi naman na laglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. At pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang nahasik sa kanila. May Satanas. Amen po? Ang sarap ng pakikinig kung biglang may darating na didistract sa'yo na wala na sa isip mo yung pinapakinggan mo. Naagaw na inaalis daw ni Satanas yung mga binhi, yung mga salita na nais at inihasik ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Naaagaw ng kasamaan. Amen po? Kasi may masama. Diyos lang po ang mabuti. Amen. Minsan kahit nga tayo, kahit nagpipili tayo maging mabuti, dahil may Satanas. Walang perfectong tao, bagamat nagsisikap siyang maging perfect sa harapan ng Diyos. Amen po. Diyos po ang mabuti. Dumarating daw si Satanas at inaalis ang mga binhing nahasik. Kaya kung may nagsisiyang sa inyo ng salita ng Panginoon, siguraduhin natin na tayo nakapokus. Huwag tayong madistract, may dumating na bisita. Yun sabi sa isang version, sabi niya na dumating ang ibon at tinuka. Tinuka yung binhi. Naagaw, di ba? Tinuka, kinain, nawala. Habang nagsisir, may bisita, hindi wala yung nagsisir at pinintindi yung bisita, ay kumari mo kasi yan. Na isang tabi yung binhi, yung salita ng Diyos. Mas na-priority yung kumari kaysa sa salita ng Diyos. Maging matalino po tayo yung kumari natin na nanatili yan dyan. Pero salita ng Diyos, madalang lang po dumating yan. Hello, amen po? Pagkakataon mo na sana yan. Ipinaagaw mo pa. Naunawaan niyo po ba? Amen. At ang sabi po niya rito, may Satanas po
Katulad ng mga binhing na nalaglag sa batuhan, ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad tinanggap ito ng may galak. Ang saya-saya. Saan ka galing, kapatid? At pumatid ako ng Bible study. Ano yung aral? Ang ganda. Ano po yun? Nakalimutan ko yun. Kuha niyo po ba ako? Ang ganda ng aral. Tinanggap niyang may galak, pero agad niyang nakalimutan. Bakit? Ano kayang dahilan? Ang saya niyang tumanggap eh. Kuha niyo po ba? Amen. Ito yung salita, ano sabi ng mga iba, gas-gas na yung salita na yan. Paulit-ulit na yan. Pero ang Biblia, kahit kailan hindi mo kayang gas-gasin ang salita ng Diyos. Pwede yung lalamunan ng nakakak, gas-gas na, pero salita ng Diyos, hindi mo yan magagalusan. Palakpakan po natin sila. Amen ba? Sinasabi ito ng Panginoon. Tinanggap daw ng may galak. Subalit hindi ito tumimo sa kanila kaya't hindi ito nagtagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad ito sumusuko. Sa kagad Jesus is mine, ay wala pong sumusuko ito. Gusto kong ibahagi sa mga naritong bagong dumating kung bakit ang aming pastor na higpit na nagtuturo. Pinapangarap o hindi mong mga buhay ninyo, pinapakialaman, hindi ko ba? Nagmumura ka ba? Ganito ka ba? Yun ang katungkulan niya bilang lingkod ng Diyos. Amen. Ano? Kaya dito, bago ka dito tumatal, bago ka tumagal sa Jesus is my life, sisiguraduhin sa'yo ng Diyos na kung nangangatog yung tuhod mo, dahil pangit yung narinig mo, babalik ka kasi hahanapin mo yung aral kasi sa ito hindi mo yung maririnig. Amen. Amen. Pulbusan dito. Kung tatagal ka, salamat sa Panginoon. Kung hindi, kung tatagal ka, taga Jesus is my life. Kapag hindi ka lang taga, ibig sabihin, sumuko ka, talo ka. Kasi sa Jesus is my life lang, ang may magandang aral. Amen. Pati pa yan ang buhay, panin ka ng buhay. Amen. Amen. Kasi bakit ko sinasabi, yan ang pinagdaanan ko rin. Bago ko nakarating dito, maraming luhang tinapon. Sa totoo lang, maraming pagyak. Maraming kalungkutan, pero sinasabi ko, nasa Lord ako, hindi ako dahil nasa tao, nasa Lord ako. Kaya ano man yung narinig ko, nakita ko, kakalimutan ko siya. Alang-alang sa Diyos. Ganun din po sa buhay ninyo. Amen ba? Hindi mawawala, hindi ka susuko. May kapighatian, may kalungkutan, may problema at pagsubok. Ano man ang pinagdadaanan mo? Bago mo gawing sumuko, lumapit ka ng malalim sa Panginoon. Subukin mo ang Diyos kung sinungaling siya sa kanyang pangako. Ang sabi niya, sa Mateo 28, sabi niya dito, ang sinumang napapagal at naliligit ang lubaan ng kanyang pasan ay tinatawagan ng Diyos. Amen. Nabibigat ang kabang lubha sa mga problema at pagsubok. Magaan daw ang pasanang ibinibigay ng Diyos. Nangaanyaya siya. Lumapit kayo sa akin ngayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pag araw ng linggong sumasamba, nagpapahinga ba kayo? Amen. Katunayan na ngayong araw na ito, nagpapahinga kayo sa Diyos. Amen. At hindi rin ang kapahingahan ng gusto ng Diyos, kapahingahan ng isip, kapayapaan ng puso. Amen. Na hindi mo kayang hingin, pabili po ng kapayapaan. Pabili po ng kapahingahan. Sa Diyos po, libre po yan. Amen. Ibinibigay ng hihingi lang. Palagpakan po natin sila. Amen? Walang kapighatian, walang pagsubok na hindi mo kayang magtutupayang kung ang buhay mo isasabit mo sa Lord araw at gabi. Walang dahilan para hindi katulungan ng Diyos, kapatid. Amen. Pagsubok lang yan. May Diyos na napakalaki na may hawak ng buhay. Amen. Amen? Kaya walang susuko. Kung nanghihina ka, lumapit ka sa Diyos, mag-pray ka, Panginoon. Di ba yung mga cellphone na lubat? Naghahanap ka ng charger. Mag-charge ka sa Lord. Para magkaroon ka ng... Hello? Kung sa Diyos naman, mag-charge ka sa Lord para magkaroon ka ng lakas galing sa salita ng
Speaking of cancer, gusto kong ipatotoo sa inyo kung bakit hindi ako lumayo sa Diyos sa kabila ng dami kong problema. Alam niyo ba? Bago ako nag-start sa Jesus is my life, ako yung nagita. Ang sabi ng marami, wala nang lunas yan kasi di kaya yun. Sinungaling mo nagsabi nun. 10 years na sa habag ng Diyos, hindi ako nahibika. Amen? Totoo ba ang salita ng Diyos? Totoo po! Ako ay may malaking bukol sa tagiliran. Kita niyo yan, maliit na yan, napakalaki. Nag-o-offer ang Diyos na walang bilang. Kusa siyang naglalahok, paunti-unti siyang nalulusaw. May Diyos po ba? May Diyos! Kung sa testimony ng kabutihan ng Diyos sa buhay, ako na yata yung pinakamabibigat na testimony na ipasasabi ko sa inyo na ang Diyos ay sumasama sa bawat isa. At hindi ka pwede magsinungaling dito sa harapan. Baka pilahin ka ng Diyos. Hindi ka nakakatayo ulit. Amen? So, ang sabi ng Biblia, agad silang sumusuko. Diba? Napakalinaw na sinabi niya. Nagagalak silang nakapakinig ng salita ng Diyos, pero dumating yung mga problema at pagsubok, mga katigatian, sakit at karamdaman, kawalan, kahirapan, agad silang sumuko. Hindi nila naisip, hindi nila nakita sa salita ng Diyos na lahat ng mga problema niyan ay nakasaad sa Biblia na may pangako ang Diyos. Hindi kita iiwan ni bababayaan. Kung ikaw ay nasa Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Sobrang buti ng Panginoon. Ang sabi po niya, pagpatuloy po natin. Ito naman ang katulad ng mga bining na laglag sa matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig po sila. Yun ang sinabi ko kanya, nakikinig sila. Ang ganda ng napakinggan, pero tanungin mo kung ano, hindi nila alam. Basta masaya lang silang makinig. Naunawaan niyo po ba? Walang masama kung masaya kang nakikinig. Kung sana'y pinakinggan mong sumasaya ka na unawaan mo, di ba mas mabuti? Amen. Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat walang nagkukwentuhan. Walang nagsiselfone, sorry sa nagsiselfone. Walang kumakain kasi ang almusal kanina pa. Yung tanghalian, alas 12 pa. Pili ka pong magtuloy, pero huwag kang magbingarin na sa gawaan kasi nakakahiya sa Lord. Bago ka pumunta sa church, ikaw na yung tiyan mo, busog, para pagdating mo, hindi ka nakaramdam ng kagutuman. Amen po. Kumakain habang nasa gawain. Sorry sa kumakain. Nagsiselfone, hindi pa yata ang-text yung mga best friend bago pumunta sa church. Mabuti po si Lord yung tinetext mo. Hello. Amen po ba? Amen. Sabi niya, ang sabay na ito. Sayang po yung salita niya. Kaya hindi timo sa puso kasi iba po yung nasa isip. Habang may nagsasalita, hinaka-entertain sila ng mga bagay na kanilang hina-entertain. Kaya wala po silang naunawaan. Ang sabi po niya, di ba malinaw na sinabi? Ito naman nakatulad ng mga dinding na laglag sa matinig na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, alalahanin mo yung ka-textmate mo. Hello. Alalahanin mo yung pamilya mong iniwanan mo na walang pagkain. Alalahanin mo po yun. Alalahanin mo na iniwan ka po ng allowance yung pamilya mo. Alalahanin mo po. Nasa church ka, alalahanin mo pa rin po yun. Pag upo mo sa upuan mo, iwanan mo sa alalahanin mo, bahala ang Diyos sa kanila. Amen po. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkaumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawala na ng luwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapangunga. Bakit mga hasid? Pag ang isang mga hasid, nag-expect siya, pag siya ihinasid kayo isang pili at kayo tumubo, magkakaroon po siya ng bunga. Paano? Kung sa literal na salita, ang magsasaka, pumupunta sa bukid,
Alam niyo yung magsasaka, hindi ko na isa-isahin. Naghahasik siya hanggang sa naghintay siya ng tumubo at magkaroon ng bunga at haharvestin. Pag na-harvest, panibagong araw ng magsasaka, yung tumubong yung nakuha nilang pinmi sa kanilang pagkain, hindi ang kanilang itatanim. Tama po, basta literal na pagsasaka. Pero sa spiritual na pagsasaka, ang salita ng Diyos na nahasik sa isang tao, ang salita ng Diyos na nahasik sa isang tao, kung ito'y pagyayamanin niya at ito'y uunawain niya, ano yung nagiging bunga nito? Naunawaan mo yung binahagi, napatunayan mo yung salita ng Diyos ay tama, nakadama ka ng kagaanan sa Diyos. Di ba, sister, may sishare ako sa iyo. Ano yun? Mula nung nakilala ko si Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagbubunga ka na noon. Alam niyo ba yun? Yun! Ang ganda ng karanasan ko ngayon sa Jesus is my life. Kasi doon nabuksan niyo ang spiritual na pagkaunawa, nakadama ko ng kagaanan. Isisinishare mo na yung buhay mo. Pinapatutuo mo na yung buhay mo. Yung taong nasinan mo at nag-convince mo siya, masubukan ko nga. Palakpakan natin sila. Hindi po kahirap mag-soul winning. Ito po yung paghahasik at pag-aani. Hindi ang pinag-uusapan pag ito hinarvest mo, palibagong magtatanim. Ang salita ng Diyos, ihagis mo ng ihagis yan. Kung may matyagang magsasaka, kung walang magsasaka, sino maghahagis? Dapat sa taga-Jesus is may matinong, may masikap at matyagang magsasaka para sa kaharian ng Diyos. Amen po. Para ang lahat ay mamunga. Yung nasiran mo, at nag-church yun, at nasubukan niya, yung patotoo mo ay totoo pala, mag-share din yun. Yung nag-multiply. Yung bunga mo, binahagi mo sa kanya, tumubo sa kanya, ibabahagi, tutubo din yun sa iba hanggang sa dumami. Nakunakaan niyo po ba ito? Naalala ko nga nun na matid kami ng ang topic ni harvest time. Hindi ako, harvest time ang topic noon. Nung matagal ng panahon na kasi ng pag-aano. Malapit nang dumating ang Diyos. Kung bakit ganyan kasiksikan yung mga aral, mahigpit ang pagtuturo. Kasi ito yung hinihingi ng Diyos. Sa iba, hindi na ayaw nila magtuwid kasi baka mag-backslide. Ay, huwag ka magturo niyan. Naranasan ko nga minsan. Nagturo kami sa isang lugar. Pinagturo ay patungkol sa nagiinuman yung aming mga karap at nagsusugal. Bakit ka naman nagturo niyan? Di ka ba nagtapos? Wala ka naman sinabi na huwag kang magturo niyan. Sinabi mo sa akin magturo. Wala ka naman sinabing verse kung ano. Siyempre, ginuro ko yung pinag-aralan ko. Eh, wala namang nagalit. Hindi naman tayo pinag ay lumapit nga. Tumigil nga sila. Nakinig sila eh. Huwag kang matakot. Ipangalan yung salita. Alis ko ito totoo. Kasi yun ang makakatulong sa kanila para sa pagbabago. Eh, kung mag-backslide, hindi talaga yan sa Diyos. Tagadoon yan sa kasama ibang Diyos. Kung sa pag-angaral ng salita ang Diyos, tumimo sa kanyang puso at siya'y nagbago. Salamat sa Panginoon. Dahil kung hindi ka nagkulang. Siya na yung problema doon siya sa ibang Diyos pumunta. Tama po ba? Dalawa ang Diyos, yung mabuti at masama. Yung mga hasik ng pini ay si Jesus at yung mga hasik ng kasama ay si Satanas. Diba? Inagaw, dumating si Satanas at inagaw yung pining na hasik. Oh, may kaagaw pala ang Diyos. Amen po. Kala natin wala. May kaagaw ang Diyos sa ating mga buhay, si Satanas. Kaya kung mag-aaral na natin mabuti ang salita ng Diyos, minsan nakakamama. Bakit puro kalinghaga? Wala namang rektang tinuro si Lord. Ang sabi nga sa Mateo 13:10, sabi po niya, nag-aaral, sabi ni Diyos, ishare ko lang to sa Mateo 13:10. Ang sabi po niya sa Mateo 13 verse 10, sabi po niya, lumapit ang mga alagad at itanong si Jesus, bakit po ninyo ginagamit ang kalinghaga sa kanila? Yung mga alagad ang nagtanong, no? Ano ba sa eksaktong salita yung kalinghaga? Palaisipan ba? Sa tingin ninyo? Palaisipan lang po. Palaisipan siya. Ang sabi niya, sumagot siya. Jesus po sumagot. Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kanino pinagkaloob? Kung ang salita ng Diyos ay malawak mong nauunawaan, ibig sabihin, isa ka sa nagiging alagad ng Diyos. Kasi kung ang talinghaga ng Diyos ay hindi mo maunawaan,
Hilingin mo sa Diyos na maunawaan para maging alagad ka ng Diyos. Kasi ang sabi niya, pinagkaloob sa mga alagad. Sa iba, hindi. Kung may pinipili ba ang Diyos, wala siyang pinipili. Ikaw yung gagawa nun kasi tinatawagan ka na Diyos na magbibigay. Sa iba, may mag-study, busy kami ngayon, tsaka na lang. Hindi mo mag-share ang salita ng Diyos sa inyo. Eh, busy kami ngayon eh. Oh. Yung kabisihan mo sa buhay, saan ka dadalhin? Dahil sa rito, yung mga kayamanan, alalahanin, yung mga maraming bagay, yun daw po kung bakit hindi nakapamunga yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi sa maraming alalahanin. Diba? Gustong-gusto sa yaman. Hindi ba niya alam na yung yaman ay nasa Diyos? Kung kanina wala na kaming permanenteng hanap buhay sa buhay na ito, makapaglingkod lang sa Lord, umaasa kami na ang Diyos ay bumubuhay sa amin. At wala naman kaming kinukuha sa offering dyan, special offering. Huwag kayong manghinayang na maglagay yan kasi ang offering hindi yan kinukuha ng pastor, ginagamit yan sa iglesia ng Diyos. Gusto ko pong linawin sa marami, ang aming pastor hindi mukhang salapi, nakukuha yan sa labdib na 300, 300, 400, 500, isang wala pa. Kaya nga ngayon na lang at lagi din, ito yung pansel kanto lang kayo gusto kainin kung wala siyang pera. Eh, rin sa mga bagong gusto niyo pa alam sa inyo, ang church ito hindi mukhang salapi. Naalala niyo nag-pandemic, maraming churches ang tumigil. Pero ang Jesus is my life sa katalinuhan ng Diyos sa aming pastor, naglagok. Ito, mula ito sa pandemic na church na ito, hindi tumigil ang Diyos sa buhay ng aming pastor. At kung kinuha niya yan, malamang wala tayong church na sinisilungan. At pangarap na magkaroon ng kesame at magkaroon ng aircon para komportable kayong nakikinig sa salita. Purihin ng Diyos. Amen? Ganyan po ang nag-iisip sa life. Bigayan ng buhay. Di mawalan ka ng trabaho. Wala nga ditong mga tao na nagtatrabaho na may linggo. Kasi linggo para sa Diyos. Kasi kung nabubuhay ka sa kayamanan, walang kuwang sa iyo sa puso't isip mo ang salita ng Diyos kasi puro yaman yung naririyan. Kaya di ba inaagaw ng kaaway? Amen po? Yun po yung ibig sabihin. Sino puro patalinghaga, sinisikreto po yung mga kanyang salita, pero pinapasabi din naman. Amen? Nakalawa niyo po? Amen. Parang malungkot ang marami. Huwag kayong malungkot, magsaya kayo sa Lord. Kasi minsan lang dumating yung mga ganitong salita. Kasi sabi nga nila, gas-gas na, pero ito, hindi ko itong magas-gas. Hello? Nakalawa niyo po ba? Ganun po kabuti ang Diyos. At ang sabi po niya rito sa kasunod na verse, ngunit tayo sa alalahanin sa buhay ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkaumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawala ng tuwang sa kanilang puso kaya hindi ito nakapamunga. O, amen? At ang sabi sa susunod na verse, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa mga lupa. Makinig. Sila ang mga taong nakikinig at tumanggap, nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos. Hello. At namumunga ng sagana, may tig-30, may tig-60 at may tig-100. Sino rito yung lupain ng Diyos? Tayo po ay lupain ng Diyos. Lupa tayo eh. Sino dito yung walang libang? Sino hindi nagkakalibang dito? Di ba puti kami maganda ka may libag ka? Lupa yung itsura ng libag, amen? Kasi lupa ka. Tayo yung lupa na hinahasikan ng bini ng Diyos. Kaya wag natin sayangin yung bining inahasik ay mabaliwala at matupa ito ng mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos. Naunawaan niyo po ba? Malinaw po bang nauunawaan ng mga? Pumalapat nga po kayong lahat. Tayo yung lupain ng Diyos. Tayo yung mga lupa. Tayo yung mga buhay na tao na nagmula sa lupa. Katunayan, puro kayo libag pag kayo pinapawisan at kasama po ako noon. Hindi maitataging tayo yung lupa. Kaya tayo may karapatan tayong tumanggap ng mga binhi na inaasik ng Diyos. Kasi tayo yung lupain ng Diyos. Walang karapatan din sa kanas na ang ating mga buhay ay gamitin ng kasamaan kasi tayo mga anak ng Diyos kung tutuusin tayo linikha ng Diyos para sa mabuti, hindi para sa kasamaan. Amen. Amen? Ang sabi niya, yung
tumanggap, yung nakikinig at tumatanggap, bakit mo tinanggap yung napakinggan mo? Naunawaan mo mabuti kung ano yung kahulugan ng sinasabi, kaya mo siya tinanggap. Sa isang pag-uusap ka sa oo, sa isang bagay na hindi mo naintindihan? Di ba hindi? Ay, pag-aaral lang ko muna, bago ko sa'yo umuo. Kung ang salita ng Diyos ay sinir sa'yo, naunawaan mo, napakinggan mo maayos, di ba? Tinatanggap mo. Yun daw ang nakakapamunga. Oh, paano magbubunga kung hanggang tagapakinig ka lang? Hindi ka man umauna, hindi mo rin naman tinatanggap, pasaya ka ng nakakapakinig, masaya. Hanggang saya ka na lang, basta ka dadalhin ng kasayahan mo na yan. Hindi, ang tao po hindi puro pagsaya, sabi niya, puro pagluha. Amen? Puro pagluha. Kahit kabataan pa kayo, may mga problema na, lalo na yung mga magulang na nag-uuban na dagdag na yung mga anak, yung mga apo, yung mga bagay-bagay. Lalong humihirap, pero dahil mayroong Diyos, walang mahirap sa Diyos. Amen? Tandaan niyo yan. Walang bagay na mahirap sa pagsubok ay napakabuti ng Panginoon para baliwalain mo yung kanyang mga salita. Hello? Naunawaan niyo ba? Yan ang kwento ng isang magsasaka. Dumako po tayo sa mangingisda. Maiksi na lang yung aking oras. Ang mangingisda ay gumagamit po siya ng lambat. Amen po? Ang nangingisda ay gumagamit ng lambat. Tingnan natin si Jesus Christ ay nangingisda at ang lambat ay ang kanyang salita. Diba tinawag nila yung mga apostol? Mama kayo sa akin, gagawin ko kayong mamalakayan ng isda. Sa literal na mangingisda, kahit anong klaseng pamamalakaya mo, kung ang lambat mo ay butas, may maiipon ka ba? Di ba ang mangingisda, matalino yan, titingnan niya yung kanyang lambat. Kung may butas, sinalang isang sulok, kakayumahin niya yan. Ano may salita, mayumayan mo yun? Kinukumpuni niya yung mga butas para pag sakaling ilatag niya yung lambat, yung mga isang papasok rin, ay makukuha niya lahat. Pagkakalin mo ba? Sa mangingisda. Doon sa mamalakayan ng tao, ang ginagamit niyang lambat ay ang Biblia. Hello? Paano? Pag ikaw nag-share ng salita ng Diyos, tinitingnan ka ng Diyos kung ikaw yung nagdadala ng lambat. Tama yung salita ng Diyos, hindi ay nagkakaroon ng butas. Pero yung nag-share ng salita ng Diyos, mabubutasan ka ng nakikinig at nakatingin sa iyo kung kilala ka. Amen? Totoo hindi? Ang salita ng Diyos, hindi siya nagkakabutas. Pero yung nagdadala ng salita, pwedeng nabutasan ka. Halika na natin sila. Ang sabi ng pastor, mag-ingat kang mabuti sa pakikitungo, sa pananalita, sa paningin. Bakit? Kung ikaw ay may dala ng lambat ng salita ng Diyos, kahit nakatiklop yung lambat mo, bakit? Sabi, hindi ko naniniwala dyan. Palamura yan, yung chismosa yan eh. Siniraan ako yan eh. Yung lambat na dala mo, nabutasan dahil ikaw mismo may dala ng lambat. Kuha niyo po ba? Palakpakan natin si Lord. Amen? Ang mangingisda, matalino niya. Ang gagawin mo wala. O titingnan yung kanyang lambat kung may butas o maayos. Para pag inilandan niya yung kanyang bukod, marami siyang mahuling isda. Pero hindi matalino, para-para lang. Kinisin tapos sisiran mo. Kinisin ako yan, tapos mag-sisir sa akin ang salita ng Diyos. Dinabutasan yung salita ng Diyos dahil sa iyo na may dala ng lambat. Yung manlalambat, yung mangingisda, at yung lambat, dapat magkapartner po yan. Kung paano maayos yung salita ng Diyos, inaayos din naman yung nagdadala ng lambat, yung kanyang buhay. Para pag inilagad mo yung lambat, walang kailan, para wala kang makuha. Hindi pa. Parang walang tao. Ito po niya rito. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang ito'y tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi napapakinabangan sa buhay mo, sa buhay ko.
Kung walang pakinabang sa atin ang Diyos, wala tayong halaga sa Diyos. Matatapon lang tayo ng ganun lang. Bakit? Hindi natin binigyan ng halaga yung mga aral na itinuturo niya. Na which is yun ang magtitipon sa atin. Kung bakit tayo nilalambat ng Diyos, pwedeng nalambat na kayo, amen? Sino yung naglambat sa inyo? May ginamit ang Diyos para malambat kayo. Tama po ba? May ginamit ang Diyos para masikan kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos sa buhay nila. Kasi nagmalasakit sila sa inyo. Dalangin ko na hindi nasayang ang pagpupo nyo riyan. Hahanapin at hahanapin nyo yung salita ng Diyos. Amen? Kasi pag mahihain ka, wala ka. Nahiga kasi ako i-share sino. Yung mga matitibay yung dibdib, sabi nga ng word, makapala ang mukha niya, kaya nakasalong niyan mag-share. Tama, pinakapala ng Diyos yung dibdib mo eh. Kapag ng dibdib ng Diyos ko, tapos mahinain ka, parang kang tutumba-tumba, malnourished ka ba? Dapat walang Kristiyanong malnourished, amen? Busog na busog ka sa salita, di kaya malusog ka. Amen? Ay, purihin ang Panginoon, salamat talaga sa Lord. Senior na ako, pero sa habag ng Diyos. Masaya pa akong nakakapaglingkod sa Panginoon. Hangarin niyo. Noong mga panahon, ang sabi ko, malabo ang aking mata. Pag ako nagbasa, namin ko ng pawis. Abala, tapos nakakairita. Pumunta ako sa sulila, bukas ko yung salamin ko. Mula sa araw na ito, hindi ako magsasalamin at lililaw ang mata ko. Jesus, luminaw! Tonta mo sa 90, hindi ako nagsasalamin. Sinungaling si Satanas sa aking paligid. O, diba? Tinatakpan niya pag hindi ko makita. Ay, ang Diyos ay magbuti. Bubuksan ko yun para makita mo yung salita ko. Amen? Lahat ng hingin mo sa Diyos, ito'y para sa Diyos. Hindi ba para yung sarili? Magaganap yan, kapatid. Sobrang buti ng Diyos. At ang sabi po niya, tinipon po yung hindi pa papakinabangan. Siguraduhin natin na may pakinabang tayo sa Diyos. Kasi kung hindi, matatapon din tayo katulad ng mga isda na hindi isinama sa sisidlan. Ano ba? Last verse, ang sabi po niya, gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng lahat daigdig. May katapusan ng daigdig. Walang nakakaalam. Si Lord lang. Ang Ama, hindi ako si Jesus. Ang sabi ko. Gayon din naman ang katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, iiwalay ang masasama sa mga matuwid. May separation na, no? Kaya kung masama ka, magpakabuti ka na. Para hindi ka mahiwalay sa Diyos. Amen? Kasi iiwalay din masasama sa mga tutuwid. At ang sabi niya, at iahagi sila sa ang masasama sa naglalagaglag na apoy at do'y mananangin sila at magkangalit ang kanilang mga ngipin. Para sa sobrang hirap. Wala pang nakakapagsabi. Pero kung napanood yung Angelica Zambrano na testimony ng isang batang lingkod ng Diyos, kapakinggan ko yun kaya nagkaroon ako. Yung mga tao raw na nakaitim na damit, naglalakad, nakakadina papunta sa impyerno. Yung mga backslider, nakaputi sila ang damit pero may mga batik. Nakakadina sila, nagmamarcha sila papunta roon sa impyerno. Huwag natin hangarin, magmarcha tayo papunta roon kasi di natin alam kung ano abutan natin doon. Kung nakangiti ka rin, baka doon, puro pagluha abutin mo, kaya napakahirap. Amen ba? Di ba magngangalit daw? Tatapon tayo sa nagliliyab na apoy. At ang sabi po rito sa 51, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Nauunawaan niyo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus, opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan, yan, amen ha? Ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit, ang tagapagturo doon ng kautusan ay tinuruan din lang naman. Kaya dapat walang mayabang na tagapagturo ng salita ng Diyos. Kasi kung bakit ka natuto, tinuruan ka rin lang naman. Hindi ikaw mismo tinukasok, tumalino ka na agad sa Biblia. Mayroong ganun Kaya-kaya pa magaling ako dyan. Wala kang galing kung hindi habag ng Diyos. Wala tayong tinataglay na anuman sa buhay na ito, maliban na habag ng Diyos kung bakit mayroong
Hinay-hinay kang hihilahin ni Satanas palabas dun sa pintuan ng church. Kasi hindi ka nararapat sa lugar mo. Amen? Amen po! Amen. Ang sabi po niya rito, opo, sagot nila. At sinasabi sa kanila, kaya nga sa bawat tagapagturo ng kautusan na tinuturuan tungkol sa kaharian ng langit, palad tayo. Nalalaman natin ang sekreto ng kalangitan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Ay tulad ng isang pinuno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Ang sabi nila, paulit-ulit na lang yung turo na yan. Akala nyo, yun po yung turo na luma. Dati natin narinig yan, bakit luma? Gamit na gamit. Bakit luma? Pero yung salitang minsan mo lang marinig, yun po yung bago. Bakit? Nang gagaling galing sa kaibiguran ng puso, sa pinakamayamang dako ng kanyang puso na pinagtaguan sa kanya ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, di ba kapakabuti ng Panginoon? Ang isang kaharian ay ng langit ay katulad sa isang pinuno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Amen. Wala ka mang maraming salapi kung mayaman ka sa Diyos, mayaman ka talaga. Palakpakan natin si Diyos. Hindi nasusukat sa pera ang yaman. Kasi sinabi niya, nakatago yung yaman, kaninong puso, sa'yo at sa akin, mayaman ka kung marami kang kayaman ng salita ng Diyos. Amen. Kasi yun ang magiging pasaporte mo pagbukas ng langit, magmamarch at aakyat doon dahil sa dahilan ito yung ginamit mong passport hanggang sa yumaman yung puso mo sa kanyang salita na magbubukas ang kalangitan, ikaw ay makakarating doon sa pangakong buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po ng pangako kanina, di ba? Sa pangako, sa John 3:16, gayon na lamang, kaya hindi kapatid, kayong mga bago, mahal kayo ng Diyos. Kaya dinala kayo sa lugar na ito para turuan. Kasi tayo, minsan matalino tayo sa maraming bagay, pero meron tayong mga alam na hindi pa na, merong mga bagay natin alam na galing sa Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos yung mabubuting bagay na hindi pala ituro sa atin ng ating pamilya. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tayo po natin tumayo sa Panginoon.